Forfeiture case versus Speaker Martin Romualdez at Kong PM Vargas. Isang kaso na walang ulo at walang buntot at lalong walang ebidensya. Sa batas, hindi sapat ang ingay at haka-haka at politika. Ang kailangan, ebidensya or patunay. At sa usaping ito, malinaw ang katotohanan. Walang kakaso-kaso kay former Speaker Martin Romualdez at kay Kong PM Vargas dahil no adverse finding. Walang ghost project, walang substandard works. Dahilan kung bakit ang pundasyon ng kaso ay biglang gumuho sa kakulangan ng ebidensya. Ang forfeiture case ay nakasalalay sa aligasyon ng ill-gotten wealth at katiwalian. Ngunit ayon mismo sa ICI, no adverse finding. Ganun ba kahirap intindihin yon? No adverse finding laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Hindi nila mahanapan ng kahit na anong ugnayan o koneksyon. Walang korupsyon na nakikita sa anomalya ng DPWH. Sa ilalim ng Rule 65 ng Rules of Court ng Due Process ng Konstitusyon, hindi pwedeng magpatuloy ang anumang uri ng kaso kung walang probable cause, walang factual basis, walang audit findings, walang direct evidence. Sa madaling salita, walang krimen, walang kasalanan, walang kaso. No evidence, no case. Ganon. Walang ghost project, walang substandard works. Sa Tacloban, former Speaker Martin Romualdez, may aktual na proyekto, may physical accomplishments, wala ring COA disallowance, walang audit red flags, walang reklamo sa ghost project at substandard project. Sa Quezon City, Kong PM Vargas, walang matukoy na ghost project, walang substandard findings, walang adverse COA report, walang contractor anomalies na nauugnay sa kanya. Sa ilalim ng RA 9184, Government Procurement Reform Act at ng COA Auditing Rules, kawala ng findings matapos ang matinding susuri at malinaw na indikasyon ng regularity in the performance of official functions. Kaya wag nyo nang ipagpilitan. Basta lagi nyong tandaan, no evidence, no case. Mabilis ang magsampa ng kaso, yes. Kahit gaano karaming kaso ang isampa ninyo. Pwede yan. Pero hindi yan naaabot ng korte kung wala kang matibay na ebidensya. Yes. Ang isang akusasyon ay mananatiling akusasyon at kasinungalingan hanggat wala kang mairepresenta na patotoo dun sa mga akusasyon mo. Sa mata ng batas, sinungaling ang walang patunay. Dun lang tayo sa totoo.